sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Isang magandang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas. At magandang umaga, tanghali, anumang oras dyan sa inyong lugar. Isang blessed day for all of us. At tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit, sapagkat panibago na namang pagkakataon ang ipinagkaloob niya sa atin upang tayo makarinig ng kanyang banal na salita. Mga salitang magiging gabay natin, magiging kaliwanagan natin sa mga ating mga katanungan, sapagkat ang salita ng Panginoong Diyos ay liwanag at gabay sa ating buhay. So, before anything else, mga kapatid, tayo sama-sama munang manalangin at humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, sa oras ito, kami taos-pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin na makarinig ng iyong mabuting balita. Hindi lang po mabuting balita, kundi magandang balita. Ama, inaamin namin po ang aming kawalan, ang aming kahinaan. Kami unay humihingi ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali. Linisin niyo po kami upang maging karapat-dapat kaming tumanggap
ng iyong mga banal na salita. At dalangin po namin sa gabing ito, ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin upang sa ganon magkaroon kami ng ganap na pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. Ama, tinataas po namin sa iyo ang mga gagamitin mo sa gabing ito, ang praise and worship team, mula sa magpapakanta at sa mga tutugtog, the comfy band, at hanggang sa magbabahagi ng iyong salita, Lord. We ask, Lord, for thy double portion of your anointing to be upon them. And again, we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, meron po tayong mga announcement sa gabing ito. Meron na po tayong covenant meeting. Gaganapin po sa June 15, 2024. June 15, 2024, ganap na 1:00 ng hapon. Ano po? At ito'y gaganapin sa City Garden Grand Hotel, Makati. Ano po? Sa City Garden Grand Hotel, Makati. All covenant members, active and inactive, are invited. Malinaw po mga kapatid, ha? Active and inactive. Napakahalaga po yan mga kapatid sa ating pag-uusapan bilang mga piniling covenant members. Ano ha? So, let us be reminded, mga kapatid, na ito'y tipanan natin hindi sa tao, kundi sa ating Panginoong Diyos. And secondly, yung ating pong summer camp ng ating mga kabataan, ano ha? Let's support them. Gaganapin sa May 31, it's a Friday, 11:00 ng umaga. Ang start po ng registration. Sa June 1, Saturday, 12 noon, ang check-out po. At Angela's Leisure Farm and Resort sa San Pablo City, Laguna. At meron pong fee, 1,200 per head. Ito po ay food and accommodations na po. Food and accommodations na po itong 1,200 na to. At kindly coordinate with your CSM teachers for more informations. Ano ha? Information. Amen. Mga kapatid, suportahan po natin ang ating mga anak. Napakalaking bagay po na itong mga kabataang to ay patuloy na makarinig ng mga pagtuturo ng ating Panginoon on how they should grow, on how they should go, paano silang lalago at mamumuhay bilang mga Kristiyano nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ano ha? And of course, hindi natin makakalimutan ang mga special day ng ating mga kapatid. Ano ha? May 22, 2024. Happy birthday! Uy, Sister Celia Rosario. Happy birthday, kapatid. Ayan. And Sister Sheila Tan. And Sister Debbie Cosme. Pamangkin to ni Brother Bong, ano ha? Sister Jeline Legaspi. Happy birthday, kapatid. Brother John Manalo. And Rico Montenegro. Brother Totoy Ignaco. And Brother Jeric Bares. At happy anniversary, Brother Ricardo and Sister Celia Manukay. So, happy birthday, happy anniversary, and enjoy your day, brothers and sisters. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you.
Okay, happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Okay, let's prepare ourselves. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong magpuri sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Ha? Let's call on Comfy Music Ministry. Hello po mga kapatid, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, anumang oras po kayo nanonood ngayon at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kaming magpuri, magpasalamat at magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halina po tayo na pong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti. Kaya tayo ngayon ay aawit sa Kanya, sasamba at mag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pag-isip sa umaga, hanapin natin palagi ang salita ng Diyos. Walang pagsubok, walang pagsubok, akayanin mo sa bawat panalangin, ikaw ay diligin. Ay sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoong Jesus. Biganda na buhay kong taglan. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa umaga, hanap-hanap ka, hanap-hanap ka. Lulog ang salita mo, nagbibigay buhay. May sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok, walang subok, na di mo kakayanin. Akayanin mo sa bawat panalangin, ikaw ay diligin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoong Jesus. Biganda na buhay kong taglan. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong yakap. Ako'y iyong hinakan. Higit pa ko sa ibinigay mo ang lahat, kaya't ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga
lamang, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit may mga pangamba, may pagkatakot, ngunit nandyan palagi ang ating Panginoon at handang tumulong sa atin. Hallelujah. 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 Glory, glory to you, Lord Jesus. May pangamba, pero di aayaw. May bagaba, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Thank you, Jesus. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Jesus. Sambahin ang pangalan mo, kabuti ay ihayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian. Buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga lilikha mo, aming sasabitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat
dakila ka, O Jesus. Sa iyong pagmamahal, ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na, O Jesus. Dapat makarangalan sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo ang aming buhay. Sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos, aming buhay. Wala nang iba pa kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang aming Hari, aming Panginoon, Diyos na buhay. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Praise you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God. Comfy Music Ministry. Ano ha? Thank you, Lord. Yan. Oh, mga kapatid, we're about to start ng ating pag-aaral. Ating Bible, notebook, ballpen, marker. Nakahanda na ba mga kapatid? Para tayo nakakapagsulat habang tayo ay nakikinig. Ano ha? So, sa pagpapatuloy sa ating series na Epistle to the Hebrews by Paul. And last Wednesday, tinapos po natin ang chapter 6. At ngayon naman po, magsisimula tayo sa chapter 7. And tonight, let's welcome my co-minister, co-patriarchs, Minister Jeff Borja. Let's welcome our minister. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa ating lahat. Sa North, East, West, and South. At ganoon din po sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa na patuloy na sumusubaybay, patuloy pong nakikinig sa ating midweek Bible study. At ngayon pong gabi, ang ating pong tatalakayin ay ang pagpapatuloy ng ating pinag-aaralan every Bible study, every Wednesday, tungkol po sa Book of Hebrews. At ngayon po ay tayo'y nasa chapter 7 na po, mga kapatid. Noong last week, tinuro po ni Ninong Boy yung mga last verses sa chapter 6. Ngayon po ay tayo nasa chapter 7. Ito pong pag-aaral sa chapter 7 ay hinati po sa tatlong bahagi. Unang-una po dito sa verses 1 to 3, ito po yung tinatawag na the change of our approach to God is illustrated in the historical event of Melchizedek. Sa verses 4 to 10, the change of our approach to God is clearly seen in the superiority of Melchizedek's priesthood. Ito po ay ituturo po sa atin ni Minister Otan sa susunod pong Wednesday.
Dito naman po sa verses 11 to 24, that change of our approach to God is seen in Jesus Christ. Ibigay naman po yan ni Minister Sandy sa mga susunod na Wednesday, mga kapatid. At sa gabi pong ito, ang naibigay po sa aking pag-aaral ay dito po sa chapter 7, no? Sa verses 1 to 3. At hayaan niyo po munang basahin natin. Samahan niyo po ako. Buksan po natin yung ating mga Biblia at basahin po natin itong chapter 7 ng Hebrews simula po sa verse 1 hanggang verse 3. Hallelujah, hallelujah, bless the reading of your word. Ang paring si Melchizedek. Si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil siya'y hari din ng Salem, ibig sabihin, siya ay hari ng kapayapaan. Verse 3. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, tunay po na napakabuti mo. Hindi ka po nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Wala ka pong katulad. Mahal na mahal mo po kami. Ang iyong habag, ang iyong grasya, ay patuloy mong ipinamamalas. Patuloy mo pong ipinagkakaloob sa aming lahat. Patuloy mo pong pinuprovide ang lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. It na lamang, Lord, ang aming kalakasan, aming buhay, maging ang kalusugan, Panginoon. At lahat ng mga pagpapala na kailangan namin. Wala po kaming maibabalik, kundi papuri at pasasalamat sa lahat ng mabubuti mong gawa sa aming buhay. Ngayon pong gabi, mag-aaral po kami ng iyong banal na salita. Unahan niyo po kami, samahan niyo po kami. Lalong-lalo na po ako, Lord, na gagamitin mo, lagyan mo po ng salita ang aking mga labi. Mga salita mo lang mamumutawi, at ito'y magpe-penetrate sa mga puso ng iyong mga anak na makakarinig. Pagpapala po ang hatid ng iyong mga salita. Use me as your mouthpiece, Lord. I am nothing without you. Speak to us, makikinig po kami. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So, ang pagbabago ng paglapit sa Diyos ay inilalarawan sa kasaysayan ng pangyayari sa buhay ni Melchizedek. Alam niyo ba, mga kapatid, medyo matagal-tagal na rin po ako sa ating community. Parang wala po akong natatandaan na natalakay natin o napag-aralan natin itong ating pag-aaralan ngayon na si Melchizedek. Hindi ko po alam kung kayo po ay may natatandaan na napag-aralan natin. Minister Arnold, ikaw ba ay merong natatandaan? Passing, no? Hindi talagang
sakto na pinag-aralan, no, tinalakay itong buhay ni Melchizedek. Kasi dito, kung ating mapapansin, walang masyado pong tala, no, sa Biblia tungkol sa buhay ni Melchizedek. Nabanggit lang siya doon sa Book of Genesis at dito sa Book of Hebrews. Pero sa totoo, ano nga po ba ang ating matututunan sa buhay ni Melchizedek? Sino nga po ba si Melchizedek? Unang-una, he was a king. No? Siya po'y isang hari. At hindi lang po siya hari. Siya po'y isang priest o isang pari. Isang saserdote. Pangatlo, he was a greater priest than Abraham. The father of Jewish priesthood paid tithes to him. At nabanggit naman po yan sa binasa natin kanina dito sa chapter 7 ng Hebrews na si Abraham, no, ibinigay niya ang ikapo dito kay Melchizedek. At ang pang-apat, he was an eternal priest, just like the Son of God. No? Just like the Son of God. Kaya kung atin mo mapapansin, itong si Melchizedek, ito po ay type of Christ. No? Type of Christ. Sa buhay ni Melchizedek, meron tayong mga lesson na matututunan. At ang ibabahagi ko nga po sa inyo sa ngayong gabi ay tatlo. No? Tatlo na mahalagang naganap o kaganapan sa buhay ni Melchizedek. Una, siya po yung priest of the Most High God, of the living God and true God. Ulitin ko po si Melchizedek, priest of the Most High God, of the living and true God. No, siya ay pari ng kataas-taasang Diyos, ng buhay na Diyos at tunay na Diyos. Sa verse 1, si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. No? Si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Genesis chapter 14, simula po sa verse 17 hanggang verse 20. Dito po nabanggit, no, yung tungkol kay Melchizedek. Simula po sa verse 17 hanggang verse 20. Buksan niyo po ang inyong Biblia, mga kapatid, at sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe, na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak. Sa verse 19, at binasbasan, pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa. So kung ating pumapapansin, ang ginawa ni Melchizedek kay Abraham, binigyan ng tinapay, binigyan ng alak, at binasbasan. No? Sabi niya, pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos, at lumikha ng langit at lupa. Sa verse 20, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi
ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So, kung atin po mapapansin dito, in-honor, no? At in-acknowledge ni Abram ang pagkapari ni Melchizedek. At hindi lang po 'yon, no? Alam niya na itong si Melchizedek ay man of God o lingkod ng Diyos. Kasi nung unang panahon, ibinibigay ang mga ikapo sa mga Levites. Dahil nga po, inacknowledge ni Abram si Melchizedek bilang lingkod at pari ng kataas-taasang Diyos, ibinigay niya ang ikapo doon sa mga nasamsam niya, no? Doon sa naging labanan. Kaya ito po yung nagpapatunay na si Melchizedek ay pari ng kataas-taasang Diyos. At hindi lang po yan, mga kapatid. Pangalawa na matututunan natin dito, si Melchizedek ay tinatawag na priest forever, no? Pari magpakailanman. Buksan po natin sa awit 110 verse 4, yung ating mga Bible. Psalms 110 verse 4. Ito po yung nakalagay. The Lord made a solemn promise and will not take it back. The Lord made a solemn promise and will not take it back. You will be a priest forever in the priestly order of Melchizedek. You will be a priest forever in the priestly order of Melchizedek. Sa Tagalog po, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago. Ikaw ay pari, magpakailanman. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At alam niyo mga kapatid, inulit ito sa Hebreo 5:6. Hebreo 5:6. Buksan po natin yung ating mga Bible. Ito po yung nakalagay. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. No, laging sinasabi, no, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Melchizedek was an eternal priest. No? Melchizedek was an eternal priest, just like the Son of God. Just like the Son of God. Kaya sabi ko nga po kanina, itong si Melchizedek, ito ay type of Christ. Sa verse 3, ito po yung nakalagay. Verse 3 ng Hebrews 7. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan, no? Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, take note, tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. At punta po tayo sa pangatlo na matututunan natin sa buhay ni Melchizedek. So, una, siya ay pari ng kataas-taasang Diyos. Pangalawa, siya ay pari magpakailanman. At itong pangatlo ay napakahalaga, no? Priest without genealogy. Priest without genealogy. Alam niyo ba na nung unang panahon ay napakahalaga ng
kung saan magmumula ang lahi ng nagagawing mga pari. No, mahalaga yung lahi o pinagmulan na lahi ng mga pari. Sa verse 3a, walang nabanggit o walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. No? Imagine na pari siya, pero wala pong nabanggit dito sa Biblia tungkol sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa angkang pinagmulan niya. In that day and time, it was important for a priest to have a record of his genealogy. Totoo yun, mga kapatid. No? Napakahalaga. Yung sabi ko nga po kanina, kung saan nagmulang lahi ang magiging pari. Subalit itong si Melchizedek, sabi po dyan, no? Walang ama, walang ina, o angkang pinagmulan. If he had no record of a priestly genealogy, he could not serve as a priest. So ganun pala kahigpit nung araw. Pag wala kang record ng iyong pinagmulang lahi, hindi ka makakapag-serve as a priest. Pero itong si Melchizedek, walang pinagmulang lahi, walang tatay, walang nanay, pero siya po ay pari. Pari ng kataas-taasang Diyos, pari magpakailanman. There is no record in Scripture of Melchizedek's roots. Therefore, he stands as a type of the eternal priest. He stands as a type of the eternal priest who was to be sent into the world by God. Ipinadala, no, ng Diyos. Even the Lord Jesus Christ. No, even the Lord Jesus Christ. Kaya pag pinansin po natin na doon po sa Old Testament, ipinadala si Melchizedek para merong maghahandog. Kasi napakahalaga po ng mga pari nung unang panahon. Ito yan po itatalakayin ni Minister Otan sa susunod na Miyerkules. Ibig ko lang pong sabihin, napakahalaga, no, ng gawain, tungkulin ng mga pari. Kaya ipinadala si Melchizedek upang merong maghandog, no, nung mga hain ng mga tao para ang mga tao ay maging matuwid, no? At magkaroon ng kapanatagan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At dito nga po sa New Testament, ang ipinadala na si Jesus Christ. Siya mismo ang inihandog. So sino nga po ba si Melchizedek? King of Salem, King of Righteousness. Yung Salem, ang ibig sabihin niyan po, King of Salem means King of Peace. No? So si Melchizedek, siya po ay hari ng katuwiran at hari din ng kapayapaan. So Melchizedek is the King of Righteousness and King of Peace. Kanino po bang title yan? Yang hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Yan po ay title ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung sabi po sa Roma 3:10? Romans 3 verse 10. Basahin po ulit natin, mga kapatid. Romans chapter 3 verse 10. As the scripture says, there is no one who is righteous. No? As the scripture says, there is no one who is righteous. Sa Tagalog, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sino lamang po ang naging matuwid? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus.
Si Melchizedek, siya ay king of righteousness. Sa Isaiah 9:6, ito po ang nakalagay. At ito naman po ay alam na alam natin. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Jesus, siya ay Prince of Peace. Si Melchizedek, siya ay tinawag na King of Peace. Nabanggit ko po kanina sa Old Testament, dumating si Melchizedek para merong maghandog. Subalit sa New Testament, dumating, ipinadala ang ating Panginoong Jesucristo upang ihandog. Upang ang mga tao ay mapanatili sa magandang kalagayan. Ang pagkakaroon ng katuwiran at kapayapaan ang kanilang buhay. Sapagkat kung saan po naghahari ang ating Panginoong Hesus, kung saan po siya nagre-reign, nandoon ang katuwiran at naandoon ang kapayapaan. Kaya sa gabing ito, hayaan po natin mga kapatid na ang maghari sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Upang tayo po ay patuloy na makapamuhay ng may katuwiran at kapayapaan. Alam niyo doon sa Amos, tinanong si Amos ng ating Panginoong Diyos, Amos, ano ang iyong nakikita? Alam niyo ba sagot ni Amos? Isang hulog. Sa Ingles, ang hulog ay plumb line. Ginagamit po ito ng mga hindi ng mekaniko. Ano bang gumagamit niya, Minister Arnold? Karpintero. Para makita nila kung tuwid, no? Kung tuwid ang kanilang itinatayong poste o yung pader. Yun ang ginagamit nila. Sa ating buhay, ito po ang pinaka-plumb line. Ang salita. Gusto mo ba nating malaman kung tuwid o matuwid ang ating buhay? Ang laging pagbabasihan natin, ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin daw natin, hanapin ang kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang katuwiran. Sinabi po doon, ang katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran ng tao. Ang sabi po doon, ang hanapin natin at sundan natin ang katuwiran ng ating Panginoon. Sapagkat kapag ang katuwiran ng Diyos ang ating sinundan, never, no? Hindi tayo malilihis. Kaya mga kapatid, ang gawin po pa lang nating pattern ng buhay natin ay ang salita ng ating Panginoon. At hindi lang magiging matuwid ang ating buhay. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. At iyan naman ang nais ng Panginoon. Kaya ipinadala si Melchizedek. Kaya ipinadala ang ating Panginoong Jesucristo. Meron 3 uri ng kapayapaan. Peace with God, peace of God, and peace with others. Diba sa Hebrew, ang peace ay shalom. Ito ang binanggit ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad. At laging sinasabi sa atin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kayo may katabi dyan sa inyong bahay o nasaan man kayo at meron kayong katabi.
Pwede bang sabihin nyo, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. At alam nyo, isang pinakamagandang kapayapaan ating tinanggap. Peace. God. Tayo ngayon ay napakaganda ng katayuan, kalagayan sa ating Diyos dahil sa ating Panginoong. Kaya sa gabing ito, ang ko po, ay yung lahat, lubusan nating naunawaan ang pag-ibig, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi niya nais at tayo ay mapahamak. Siya'y patuloy na gumagawa ng pamamaraan upang ang tao ay palagi ang mailapit sa Diyos, palagi ang makapamuhay ng may katuwiran at may kapayapaan. Kaya maraming salamat po. Nawa po mga kapatid, kung ating pag-aaral, hindi lang natin narinig, kundi ito'y patuloy nating sa pamuhay. Ang karagdagan po nito at ang pagpapatuloy po nitong ating pag-aaral ay mapapakinggan po natin sa susunod na Wednesday. Ibigay sa atin, Minister Otan. Gandang gabi po at pagpalain tayo ating let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, napakabuti mo. Nais mo'y kami magang matuwid at magkaroon ng kapayapaan. Salamat po. Lagi kang gumagawa ng way para ang tao at ang Diyos ay magkasundo. Magkaroon ng peace with God. Mapanatag ang kalagayan. Kaya wala po kaming maibabalik, kundi papuri at pasasalamat. Sa gabi pong ito, at po nang nakinig ng iyong mga salita, maabot po sila ng pagpapalang nanggagaling sa iyo. Ay bahagi ito kanila at sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming tulungan, patuloy niyo po kaming kalingain. Wala po kaming maibabalik, kundi papuri at pasasalamat sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa iyong grasya, at sa iyong habag na patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Napakabait mo pa. Napakabuti mo. Kaya Lord, maraming salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And God bless us all. Pagpalain po tayong lahat. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.